Pinakamagandang bagay sa buhay natin ay yung nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon because of our decision. Mahalaga po yung decision making na dapat natin gawin. Kasi sa pagdidesisyon, naniniwala ako na ikaw mismo sa sarili mo, nung ikaw po ay nagdesisyon na encounter mo mismo ang Panginoon sa buhay mo. Lahat po tayo, mayroon pong pagkakataon na ma-encounter natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagdidesisyon. Alam niyo po, hindi lahat ng desisyon na gagawin natin ay lagi pong tama. So, dapat magdesisyon po tayo na mayroong katalinuhan. Now, let's talk about making wise decision in life. Isa sa pinakamagandang ibinigay sa atin ng Diyos ay yung binigyan tayo ng kalayaan. Binigyan tayo ng free will o binigyan tayo ng freedom kung ano yung gagawin natin. Pero alam nyo mga kapatid, sabi nga dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, may instruction. Actually, hindi tayo ginawang robot ng ating Panginoon. Hindi tayo ginawang susian. Isa sa pinaka-blessing sa buhay natin ay yung binigyan tayo ng karapatan kung anong piliin natin mismo sa sarili natin. Pero, merong instruction ang binibigay sa atin ng Diyos. Ulitin ko, sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi niya dito, today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now, I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh that would choose life so that you and your descendants might live. Ibig pong sabihin, mga kapatid, dito po, ibinibigay po sa atin ng salita ng Diyos na mayroong instruction. Siguro, mas maganda pong sinasabi dito na gawin natin, piliin po natin yung buhay kaysa sa kamatayan. Piliin natin yung pagpapala kaysa sa sumpa. Isa sa pinaka magandang gawin sa buhay natin ay yung maranasan po natin yung blessing na galing sa Panginoon. Yun po yung instruction na sinasabi ng Bible na piliin po natin yung mga ganitong bagay, yung buhay na talagang ang Diyos lang ang tanging makapagbibigay sa atin. We will be talking about making right choices in life. Alam nyo, hindi ito yung bagay lang na basta decision making. Sa buhay natin, we always make decision in life. So, tutok tayo, pag-usapan natin yung decision talaga. What is the meaning of decision? Meaning of decision is choice we make. Mga pagpili sa ating mga ginagawa araw-araw. Alam nyo, every day we are making 35,000 decisions. At ang bawat desisyon na mga ito ay meron tayong tinatawag na consequences, even good or bad. In reality, mga kapatid, nakakagawa tayo ng desisyon na maganda araw-araw. At nakakagawa tayo ng maling desisyon. How do I make right decision? How do we make right decision, especially lalo na sa panahon natin ngayon? Number 1, your decision will determine your future. Ang bawat desisyon natin ngayon, ito yung determine na magdadala sa atin ng kinabukasan. Once again, your decision will determine your future. Whether we like it or not, ikaw po ang gagawa ng kinabukasan na meron ka. Bagamat sinasabi natin, ang Diyos ang may kakayanan. Yes, tama po. Pero dapat mismong sa sarili mo, umpisahan mo, na ikaw ang gumawa ng desisyon para sa future mo. Sa totoo lang, maraming mga tao na yung kanyang future ay pinaghahandaan. Maraming mga tao na naging doktor. Maraming mga tao na naging engineer. At maraming mga tao na naging lawyer, etc. You know what? You are accountable of your decision. Accountable ka eh. Nasa sayo yan kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero I encourage you, mas maganda na yung decision mo, naniniwala ako, pinaganda na ng Diyos yung buhay mo, kasi yan yung plano ng Diyos. Pero mas gustong gawin sa atin ng Diyos, pati yung future. Hindi na puputol sa present, bagkus nagtuloy-tuloy ito sa future.
na which is ang Diyos lamang ang may kakayanan kung paano niya aayusin yung future mo. Naalala ko nung ako po ay kabataan, nagdesisyon ako ng mali sa buhay ko. I remember when I was 15 years old, natuto po akong mag-drugs. Natuto po akong magbisyo, natuto akong uminom. Kasi ito yung pinili ko, yung buhay ko noon, walang direksyon. Kasi unang-una, hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko po pinili ang Diyos sa buhay ko. Mas pinili ko yung mga bisyo sa buhay ko, kaya nasira ang buhay ko. But at the end of the day, nung kinilala ko ang Panginoon sa buhay ko, nung nakilala ko siya, tinanggap ko siya bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas, alam niyo po, hindi lang po present yung inayos ng Lord sa akin. At ako po ay naniniwala, pati future aayusin ng Diyos sa buhay na meron ako. Kung dati po, ang buhay ko walang direksyon. Kung dati, ang buhay ko walang patutunguhan. Alam niyo, mga kapatid, sa bawat mga nakakarinig, sa bawat nakakanood, ang buhay ko po ay napaka-miserable. Natira ako sa kalsada, natira ako sa kariton, natira ako sa mga sasakyan. Bakit ko po ito sinasabi? Ang hirap ng walang Diyos sa buhay. Pero alam nyo, nung nagdesisyon po ako, nagkaroon po ng kaayusan yung buhay ko. Ngayon po, nagpapatotoo ako sa inyong harapan. Dahil po sa biyaya ng Diyos, nakapagsasalita po ako sa harap ninyo, dahil po naranasan ko mismo ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Simula nung nagdesisyon akong kilalanin siya at tanggapin siya bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ang bawat desisyon natin ngayon, ito yung determine na magdadala sa ating kinabukasan. Ulitin ko po, you are accountable of your decision. Sa Bible character po, mapapansin po natin, yung mga may maling desisyon. Katulad po ni Jonah, yung life po ni Jonah, ilang beses siya tinawag ng ating Diyos para po gamitin siya doon sa lugar ng Ninive. Para sabihan niya yung mga tao na sila ay magsisi, na sila ay magbalik sa ating Diyos. Si Jonah po ay nagkaroon po ng pag-aalinlangan sa kanyang buhay. Natakot siya, siya po ay tumakbo, at siya po ay tumakas sa panawagan ng ating Panginoon. So ang ibig pong sabihin, sa pagtakbo niya, pagtakas niya, hindi niya po pala alam na yung kanyang desisyon na ginawa ay hindi po tama sa ating Diyos. Nung siya po ay sumakay po sa barko, nagpadala po ang ating Diyos ng napakalakas na trahedya o kalamidad doon sa barko sa gitna ng dagat. Halos mataob yung kanilang sinasakyan na barko. At one time po, nagbawas sila ng mga gamit. At hindi pa rin po kasi tataob po yung kanilang bangka. Pero hindi tumitigil po yung unos, hindi tumitigil yung lakas ng hangin, hindi tumitigil yung lakas ng hampas ng tubig sa barko. Pero nag-decide po ang kapitan na parang merong mali. So ginawa po ng kapitan, nagpalabunutan po sila. Nagpalabunutan at sinulat lahat ang kanilang pangalan, yung nandoon mismo sa loob ng barko. Alam niyo po, mga kapatid, ang nabunot po nilang pangalan walang iba, kundi si Jonas. At tinanong po siya ng kapitan at ng ibang mga tao doon, anong ginagawa mo dito? At sumagot po si Jonah na ang sabi niya, kulang na lang, sabihin niya, tinatakbuhan ko, tinatakasan ko ang panawagan ng Diyos. And they are decided na itapon po mismo si Jonah doon
sa gitna ng karagatan. At nilamon po siya ng malaking isda. Bakit po nagkaganon? Alam niyo po, sa wrong decision, sa maling pagpili, minsan mayroon tayong madadamay na tao because of your wrong decision. Biruin mo, tinatawag ka na ng Diyos, tinatawag na siya ng Diyos. Ang gagawin niya lang naman, sumunod eh. Pero alam niyo, pag tinawag talaga ng Diyos ang isang tao, hindi siya makakawala o hindi siya mawawala sa panawagan ng ating Diyos. At doon pa rin po siya sinuka ng malaking isda sa bayan ng Ninive. So what is my point? Anong gustong point kong iparating sa inyo? Unang-una, sa decision na gagawin mo, pwedeng maging mali at pwedeng maging tama. Pero uulitin ko, hindi lahat ng desisyon na gagawin mo ay laging tama. Meron po tayo mga desisyon na akala natin tama, pero hindi po tama. Minsan yung desisyon natin, pwede tayong mapahamak. Marami po akong kakilala, mga kapatid, lalong-lalo na po sa kapanahunan natin. Even mga young people, marami pong mga young people ngayon, sira ang buhay because of the wrong decision making. Because of wrong decision making. Ulitin ko po. Dati ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Pero but sad to say, according po sa statistic, minsan nagbabasa po ako, may mga ilan pong mga kabataan na talaga pong sira ang buhay. Na-involve sa drugs, na-involve sa mga magugulong buhay. Ako po, gusto ko pong i-share sa inyo. Nagsishare po ako sa mga kulungan. Meron po akong jail ministry. At marami po akong mga taong naka-encounter doon. Even yung mga matatanda. Tinanong ko sila, bakit ka nakulong? Anong kaso mo? Yung iba, gumawa ng mali. Yung iba, nagnakaw. Yung iba, nagbenta din ng drugs. Pero alam nyo, isa lang naman ang sinabi ko sa kanila. Nangyayari itong mga buhay sa atin, sa inyo, kasi dahil sa maling desisyon. Isa lang naman pong gusto kong iparating sa inyo. Sa decision making, ikaw po ang gagawa ng kinabukasan na meron ka. Mas maganda po na kung ang buhay mo, ibibigay mo sa Panginoon, magdi-decide ka na ang buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos at naniniwala ako, yung buhay in present na meron ka, aayusin ng Diyos ngayon, pag ibinigay mo, isinuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon, in future po, hindi po mapuputol yung pagtulong ng Diyos sa buhay mo. Magdesisyon tayo ng tama sa buhay natin. Magdesisyon tayo na mayroong paninindigan. Magdesisyon tayo kasi doon nakasalalay ang kinabukasan mo sa decision making na gagawin mo. Number 2, your decision will direct you to your destination. Sabi nga nila, at meron po ako nabasa, destiny is not a matter of a chance, but a matter of a choice. Ang tadhana ay hindi isang bagay na isang pagkakataon, ngunit isang bagay na pagpili. Ulitin ko, maraming mga tao na naging matagumpay sa kanilang desisyon dahil sa tama ang tinatahak. The reality when it comes to decision making. Number 1, we are slave to whatever we choose. Tayo ay magiging alipin kung ano ang ating pipiliin. Totoo po yan. Pag pinili mo, yung isang bagay, pwede tayong maging alipin. Pag pinili natin yung isang bagay, pwede tayong maging alipin sa mga bagay na gusto nating piliin. Sabi nga ng Romans chapter 6 verse 16, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are a slave to sin, which lead to death,
or to obedience which leads to righteous. Example po, pag pinili mo ang kasalanan, magiging alipin ka sa kasalanan. Kung pinili mo ang kahirapan, mananatili ka sa kahirapan o magiging alipin ka ng kahirapan. Kaya nga, napaka-importante ng desisyon na gagawin natin. Mahirap po na kapag ikaw po ay ipinanganak sa mahirap, tapos ang thinking po natin ay mamamatay po tayo mahirap. Kasi choice po natin, sa totoo lang, yung sinasabi kong choice natin, kasi unang-una, pinili mo na manatili ka mahirap. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi masama na ipinanganak kang mahirap. Magiging masama lang yan kung mamamatay po tayo mahirap at wala po tayong ginagawa. So ang ibig pong sabihin, kapag pinili mo yung isang bagay, sabihin ko po sa iyo ang totoo. Yung mga bagay na yan, lalo na pag hindi mo pinag-iisipan, pwede tayong makulong sa pagiging alipin dahil sa pagpili natin. Importante po ang pagpili. Unang-una, gusto ko po kayong i-encourage. Mas maganda pong piliin mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi sabi nung binasa natin sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, ibinibigay po sa atin yung pagpipilian. Ang sabi niya, piliin mo yung buhay kaysa sa kamatayan. Piliin mo yung blessing kaysa sa sumpa. Unang-una, gusto ko pong ibigay sa inyo, i-acknowledge natin ang Diyos sa buhay natin. Acknowledge God. Lagi po nating isama ang Diyos sa pagpili ng buhay na meron tayo. Alam nyo, sabi ng Proverbs chapter 3, verse 6, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Mas alam ng Diyos ang maganda para sa atin kaysa sa alam natin. Kung pipiliin mo na unahin ang Diyos sa buhay mo, naniniwala po ako, yung kaayusan ng buhay na gusto mo mangyari, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung gusto mo mangyari sa buhay mo, naniniwala po ako, mga kapatid, sasamahan ka ng Diyos. Pero mayroon pong instruction ng Diyos. Di ba sabi ko nga sa inyo, acknowledge God. In all your ways, submit to Him. Kung gusto mo talagang maranasan ng Panginoon, dapat unang-una mong gawin, desisyonan mo sa sarili mo, na hanapin mismo ang Diyos sa buhay mo. Di ba sabi ng Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulitin ko ha. Sabi po dito, unahin mong hanapin ang Diyos sa buhay mo. At hanapin mo din ang katwiran ng Diyos. So, ibig pong sabihin, dapat lagi mong unahin ang Diyos sa buhay mo. Sa pagsusumikap, okay yan. Proud po ako dyan sa mga taong masipag. Proud po ako sa mga taong nagtatrabaho. Pero alam nyo, hindi sukatan ng isang matagumpay na tao kung anong meron siya. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang tao ay meron po siyang relasyon sa ating Panginoon. Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, at pag nasumpungan mo ang katwiran ng Diyos, alam niyo po, ang sabi niya, yung bagay sa buhay na meron tayo, idaragdag po ng Diyos yan. Although alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero yung bagay na yan, yung blessing na yan, kayang ibigay ng Diyos yan. At kung uunahin mo lang siya. Masarap maglingkod sa Panginoon. Napakasarap po na magtiwala sa Diyos at lalong-lalo na
napakasarap kung i-acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, kung ikaw ay nakakanood sa oras na ito, sa daily devotion natin, gusto ko po kayong i-encourage na mahalin mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Unahin mo ang Diyos. Naniniwala ako, ipapriority ka ng Diyos at pagpapalain ka ng Diyos. Pwede po ba sa oras na ito